Yung gabi sa atong tanan, og nining kagabion atong ihatag ang himaya sa Ginoo tungod kay kining kagabion atong mapatalinghugan ang pulong sa Ginoo og ang pag-abot nato diri ato di siyang sipon na usa di ka panalangin. Ang usa ka gitawag nga diskusyon pinaagis pulong sa Ginoo ato lang yung hinumduman mga kaigsunan na ang atong pagnari para ta makakat-on kung unsa gyud kamatuoran bahin ani nga pagtuon. Okay? Atong pagatun-an may tungod sa ang bato sa Daniel 2, no? Ang akong pamatud-an mga higala ay ang bato diha man ta mag-focus kadalasan manggod na ang presentation niini bisan kinsa magdala niini gina-emphasize ang larawan detalyado gikan sa ulo hantod sa mga kumagkustiil. Pagkahuman gina-presentar ang bato. Mao na siya. Hantod mahuman ang presentation, mao na to ang presentation sa Daniel 2. Pero akong i-present kaninyo na kining bato nga milapdo sa larawan naa ni siya gigikanan. Dili na to kalimtan na ang bato na ay gigikanan. Gikan sa lapdos niya, kung mawala sa presentation ang gigikanan sa bato, maaling kulang ang atong pagtuon sa Daniel 2. Mao na siya. So mao na, ako pamatud-an na ang bato sa Daniel 2 dili lang si Kristo. Ato na siyang tagsa-tagsaon na kanang sa Daniel 2:44. Ako na hihatag unya. So sa akong pagsugod, ako ni siyang basahon. There is Prophet in Kings, page 505, na ingon diri, the symbolic representation by which God had revealed the king and people his purpose for the nations of earth was now to be made to serve for the glorification of human power. Daniel's interpretation was to be rejected and forgotten. Truth was to be misinterpreted and misapplied. The symbolic design of heaven to unfold to the minds of men important events of the future. Karon mga higala, ang kaigsunan, kung masipyat ta sa pag-interpret, ma-misapply, makulang ang atong presentation mahitungod ani. Bisan gani sa Biblia, nitulpok no kudlit kung dili nato na siya daginuton, maaring masipyat ang atong interpretation. So karong kagabion mga kaigsunan, gamiton yun nato ang atong mauna siya ang gitawag nga ilhanan sa usa ka Seventh-day Adventist. Naagyod ang to the law and to the testimony. Muna ang akong pagpamatuod, pinasikad yun sa kasuguan o sa pagpamatuod. Kay kung wala kini, ingon diri, there is no light in them. Wa gyoy kahayag ana nga presentasyon, no? Mao na siya mo gamit gyud tag gitawag na verbatim, buot pa sa buot nakasulat gyud siya. No, daghan magoy mo ingon na kanang spirit prophecy, pwede ra nang tumanon, pwede ra pod na siyang dili sundon. Atong timan-an mga kaigsuonan, ang Biblia kung nagtuog gyud tas Biblia, ang spirit of prophecy dili na sinulat lang ni Ellen G. White sa iyang kabubuton. Kundi ang tag-iya ana si Jesus Christ mismo, kaya ang spirit of prophecy, ang author ana ang Holy Ghost. Testimonies of Jesus Christ, mauna siya the spirit of prophecy. Revelation 19 verse 10. Dili na sa kaugalingong interpretation lang ni Ellen G. White. Unsay giingon kay daghan manggod mga kaigsunan bisan pa sa uban nga ang sulat ni Ellen G. White pwede na siyang sundon, pwede dili. Unsay giingon sa Spirit of Prophecy sa volume 3, Selected Messages, page 30, paragraph 3. Unsay giingon? Scripture and Spirit of Prophecy have the same author. Kinsa ang author sa Scripture o Spirit Prophecy? The Holy Ghost is the author of Scriptures and Spirit of Prophecy. Same mind lang sila. Kung ano unsa nga mind ang nagdictate sa tao para masulat ang Scripture, same ra ang author.
Oo, ang Holy Ghost. Dili na makaingon na pwede na tumanon, pwede na nandili. Maura na siya. Ang kailahan lang diha, nauna ang Biblia, naulahi ang Spirit of Prophecy. Same author gihapon. Mauna siya. Kini si Daniel to, kapag ang mga layman, elders, pastors, dili mag-present og sure word of prophecy, ingon diri, prophecy, the foundation of our faith. Minister should present the sure word of prophecy. So mo gikinahanglan na sa presentasyon sa Daniel, di gyud nato kalimtan asa gikan ang bato. As the foundation of the Seventh-day Adventist. So kita di ay nga mga sulugoon sa Ginoo, labi na magdala ta sa mensaheng. Kinahanglan sure gyud. Unsa bud pasabot sa sure? Sigurado gyud siya nga mabasa sa tudalo in testimony. Oh. Dili ta mo ingon na, mao man ang atong kuan, mao man na nakasunduan sa General Conference, o mao man ang atong kasunduan sa church. Ingon diri sa Acts of the Apostle, but when its claims conflict the claims of God, we must obey God rather than man. God's word must be recognized as above all human legislation. The saith the Lord is not to be set aside for as the saith the church or the saith the state. Subot pasabot, kung mukontra na sa saith the Lord ang gingon sa iglesia o bisan sa pamunuan, dili na siya mao ang saith of the Lord. Para ani, Sabbath school worker. Mabasa na siya. Ingon diri, we are to believe truth, not that which is pronounced truth upon the authority of popes or council, not because the ministers pronounces, bisan pa ang mga ministro nagsulti niini, his decision as what is truth, but on the only sure and safe ground, the saith the Lord. So mauna siya, bisan kinsa pa na nga mga leader diha, bisan kinsa pa na nga mga scholar diha, kung dili na ang ilang pagtuon, bisan usa ka milyon pa kay scholar ang mo kuti-kuti diha sa Biblia, basta dili to dalo in the testimony, dili pinasikan sa Biblia og spirit prophecy, dili na dawaton mga higala, lablo na kung mo-contradict na sa foundation sa Bible. Do not advocate theories or tests that Christ has never mentioned and that have no foundation in the Bible. We have grand, solemn truths for the people. It is written. Unsa nga written? Kay daghan may nagsulat og libro. Ang authoritative statement, daghan man nagsulat si Uriah Smith, si Leroy Prom nagsulat. At uban pa nga mga but pasabot. Kadaghang mga scholar, nagsulat ang scholar diri. Mao na diay na ang source of truth. Bisan gani ang AI karon, source of truth na pud. So mga kaigsunan, sa Daniel 2, ang tagaan lang sa correct interpretation sa secret things, belong to God na siya, ang tagaan raana ang propeta. Dili kung kinsa nga leader, dili kung kinsa nga mga scholar, no? Kanang inspired by inspiration. Naka-prophetic. Mao gani ang Seventh Adventist, nahimo siyang tinuod nga iglesia tungod kay naa siya'y propesiya. Oo. So, ang propeta lang ang maka-explain sa mga secret na mga butang. Ingon dire, surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophet. Sa Nabucodonosor the dream, wala yoy maka-interpret ato. Nganuman, sa ang sekreto dito ra niya i-revealed sa iyang mga sulugoon nga propeta. Okay. Kay balo na tani gi-explain gikan sa ulo, hudughan, bewang tiil hangtod sa ang pangutana. Asa gikan ang bato? Asa gikan ang bato? Kana nga picture, kamo nay mamili kung unsa ang tinuod diha. Where did the stone come from? Asa diha? Sumala sa mabasa sa Biblia. Kadaghanan nato makita, gikan gyud sa langit. Gikan ang bato sa langit. Tapos
Mauna to, second coming of Christ. Asa ang giingon? Sa langit o sa bukid? Atong basahon sa Biblia mismo, sa Daniel 2:45. Sa giingon, for as much as thou sawest that thy stone was cut off from the mountain without hands. Asa gikan ang bato? Gikan di ay sa bukid. Unya wala na to ma-explain ang bukid, mao na magkalisod ta kung kinsa gyud ning bato. Okay. Ang bato gikan di ay sa bukid, dili gikan sa langit o sa sky. Gisulti na sa Biblia, gikan sa bukid. Para masabda nato kung unsa ang kahulugan sa bato, ato unay sabton, unsa man kahay kahulugan sa bukid? Na didto man gikan ang bato, gisapsap na walay kamot. Bisan gani ang pagsapsap diha na anay kahulugan. So, dili di ay tinuod nga gikan sa langit ang maong bato, kundi gikan sa bukid. Atong sayran ron unsa nang bukid. Atong tan-awon diri sa sulat ra gihapon ni Daniel. Ingon diri, O Lord, according to all thy righteousness I beseech thee, let thy anger and thy fury be torn away from the city Jerusalem, thy holy mountain, because of our sins and for the iniquities of our fathers. Jerusalem and thy people are become reproach to all that are about us. So, samtang nangalyupo si Daniel, nangalyupo siya sa sala sa katawhan sa Ginoo. Ang bukid, gipariha niya sa katawhan sa Ginoo. So, gikumpara ni Daniel ang katawhan sa Ginoo sa bukid. Kay ang literal nga bukid, dili makasala. Wala gay bukid na makasala. So, ingon diri sa pagpadayon, and while I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, so nangalyupo siya sa Ginoo sa iyang katawhan, sa sala sa iyang katawhan, and presenting my supplication before the Lord thy God for the holy mountain of my God. So klaro kaayo nga ang katawhan sa Israel gipakisama ni Daniel sa bukid. Kay wala may bukid na literal nga makasala. Dirita sa Mecca. Hear now what the Lord say. Arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice. Sa literal mga igsuon. Wa give hills, wala give mountains na makabatik. Verse 2. Hear ye mountains, paminaw mong mga bukid. The Lord's controversy. Asa siya na'y controversy? And ye strong foundations of the earth. Unsa man ang strong foundations of the earth? For the Lord hath a controversy with His people. Wala gay bukid na literal na makasala. Wala gay bukid nga literal nga makabati. Kinsa may makabati? Ang iyang katawhan. Ingon diri sa Isaiah 2:2. And it shall come to pass in the last days. Kanus ang mahitabo? Last days. That the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountain, and shall be exalted above these hills, and all nation flow unto it. Karon, pangutana. Kinsa sa inyo nakakita og bukid sa tumoy's bukid gitungtong ang usa ka bukid? Nana mo'y nakitaan? Na bukid ni, ang tumoy sa bukid na pa usa ka bukid gitungtong. Wala. Subot pasabot, simbolikal ni nga ang katawhan sa Ginoo sa ulahing mga adlaw, usa ka katawhan na taas sa tanang katawhan. Kanus ana mahitabo? Last days. Ang Daniel 2, kanus ana siya mahitabo ang dreams in the last days, Daniel 2:28. Sa atong panahon karon, sumala sa sulat ni Ellen G. White sa volume 1, our position in the image of Nebuchadnezzar is represented by the tools and a divided state and of a crumbling material that will not hold together. Asa mo igo ang bato? Dito steel. Kay mo man to ang pinakagabok
Subot pasabot ang mountain nga gisgutan sa Daniel 2, ang bot pasabot niya iyang katawhan sa Ginoo sa ulahing mga adlaw. Unsa man kay katawhan sa Ginoo sa ulahing mga adlaw? Na milapdos dias bato. Napabay laing katawhan ng Ginoo sa 7 churches. Ang katawhan sa Ginoo nga gisgutan diha sa ulahing mga adlaw, kini gyud magkauyon gyud ta ani tanan. Seventh-day Adventist. Dili gyud na siya uban. So tin-aw nga ang bato gikan sa bukid, kung ang bukid katawhan tapos ang bato gikan sa bukid katawhan. Ako na pamatud-an unya. Ang bato gani kung Cebuano version lang imong basahon, parminti gyud na bato, parminti na siya bato. Atong tun-an karon makadiyot ang mga bato nga nagrepresent kang Kristo. Kay kining bato sa Daniel 2, sumala sa atong pamatudan, dili lang na si Kristo. Kay gikan na siya sa bukid, nang pasabot sa bukid, katawhan sa Ginoo. Masipya ta kay wala na to gi-explain ang bukid. Okay? Kung ang Biblia gani muisgot og si Kristo na bato, na makaplagan sa 1 Pedro 2, 3 ug 4. Living stone, buhi gyud na siya. Pinili sa Dios gisalikway sa tao. Mao na siya. Imo nang mabasa stone pero head stone of the corner. Wa na imo represent sa tao ana. Ang Dios rana si Kristo rana. Stone siya pero headstone of the corner, si Kristo na. Diri sa Efeso 2:20, si Kristo na, chief cornerstone, di lang na ordinary stone, chief cornerstone, head cornerstone, si Kristo na. Kining giisgutan diri, a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Si Kristo na, di na katawhan. Diri, stone pero a rock of offense. Si Kristo gihapon na. So makit-an nimo diha nga kung ang Biblia gani maghisgot og Ginoong Kristo, chief cornerstone, tried stone, a precious stones, head of the cornerstone, muna siya. Pero atong tun-an, ang Daniel 2 ba? Chief cornerstone, tried stone, a sure foundation, at a precious stones ba na ang Daniel 2? Ato na siyang tanawon. Ang Ginoo, dili lang siya stone, kundi rock po siya. Sure foundation mo na. Deuteronomy 32 verse 4, rock. Psalms 62:7, rock na siya, si Kristo na. Ato na pamatudan sa spirit of prophecy. Kaya naman gyapoy mo doubt, para wala tayo doubt, si Kristo na sumala sa Desire of Ages 599 paragraph 3. And to those who believe, Christ is the sure foundation. Siya yung foundation sa iglesia. Ang iglesia, ligon kung ang foundation, ang truth, ang kamatuuran. Mao na siya, kung gibasa ganina, mao ni chief cornerstone, unsa pa diha, rejected stone, head of the corner, so mao na siya. Pero, dirita sa Daniel 2. Sa Daniel 2 ba, precious stones ang gisgutan. Sa Daniel 2 ba, tried stone, rejected stone, dili mga kaigsunan. Sa Daniel 2, stone ragyod ang gisgutan diha. Gisgutan diha, stone ra na. Nganong dili na si Kristo. Sumala sa mabasa, ingon diri, nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay kamot gikan sa bukid milapdo sa larawan. Karon, ang Ginoong Kristo, perfect pattern na siya, perfecto na si Kristo. Ang perfect, di na pwede i-remodel. Ang perfect, di na sapsapan. Kung maingon ta kining Daniel 2:34, si Kristo na, pangutana, sapsapan pa ba di ay si Kristo? No, dili na sapsapan si Kristo. Ang perfect, dili na perfecon pa. Muna usa ka punto. Ikaduhang punto, kung si Kristo ang gisgutan diri mga kaigsunan,
ang bato pagkahuman niya igo sa larawan, ang bato nahimong dakong bukid. Ug kanang dakong bukid milukop pagyud sa tibok kalibutan. Pangutana, si Kristo hindaghan? No, mga igsoon, ato nang pamatud-an unya na dili na si Kristo. Dirita, ikatulong punto, daghan ang mu-explain ani nga sikan kaming. Akong basahon ha. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Okay. So unsa ang gitumbok ani? Sa adlaw ni anang mga haria, ang Dios sa langit magtukod og usa ka ginharian. Unsay purpose nga mutukod man siya ginharian? Para lumpagon, dugmukon, ut-uton ang tanan nga ginharian diri sa yuta. Kung kana nga ginharian mo nay mudugmok sa tanang ginharian sa yuta, asa siya magtukod? Pangutana. Asa si Kristo magtukod o ginharian? Sa langit o diri sa yuta? Kadaghanan mo tubag kay sa langit. No. Wala pa'y creation mga igsoon, wa pag-i-create ang tanan. Naa na siya'y trono didto. Naghari na ang Ginoo didto. Magbuhat pa dahil siya didto usa pa ka trono, no. Ang purpose na mubuhat siya og ginharian diri sa yuta para dugmokon ut-uton tanang mga ginharian sa kalibutan. Karon pangutana, sikan kaming bana? Ang tubag, no, di na sikan kaming. Ang muisgot gani sa adlaw ni mga haria, but pasabot, existed pa ang mga hari. Ang gitumbok ana, ang tiil. Our present world. Pangutana, pagbalik ba ni Kristo, naa pa ba'y mga ginharian nagbarog? O sa may mauna, 7 last plagues? Or second coming? Unsay mahitabo sa 7 last plagues? Ha? Sa mahitabo sa 7 last plagues? Sa 7 last plague mga igsoon, na ay gitawag nga perting kusuga nga earthquake. Sobra ka kusog ang mga island, mawala na siya. Ang mga mountains, mawala na siya. Karon ang pangutana, napabay mo barog na ginharian? No, wala na. 7 last plagues pa lang, dugmok na tanan. Ang word kingdom, composed sa 2 words, king and dominion. Muna itong sabton. Dili na siya mahari na trono lang. Trono, na kay trono, wa kay ginharian, di ka may hari. Composed na siya trono, king and dominion. So, naapabay mga ginharian pag-abot ni Kristo? No, wala na. 7 last plagues, dugmok na. Pero kini isgutan diri, in the days of this king, gitumbok ang tiil, existed pa mga king, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Ang purpose, to break in pieces and consume all these kingdoms. Pagbalik sa Ginoo, napa ba siya i-destroy na mga kingdom? No, guba na tanan. Wala na. Unsa may buhaton sa Ginoo sa second coming? Kuhaon na lang niya, banhawon niya ang mga balaan ng kamatay, kuhaon niya ang mga buhi, tanan dunganon dadon dito sa langit. Event na, wa na sit up pag-abot ni Kristo. Ang word sitting up o sit up, pag-abot ni Kristo, tukod na, kuhaon na lang niya. Unya ako nagbasahon. Now, dili na siya sikan kaming. Sa sikan kaming, wala na yung mga kings. Wala yung mga trono. No? Wala na. So, dirita, unsa may kahulugan. Gingon diri, ang bato, gikan sa bukid, namo na ang katawhan, ang bukid katawhan, ang bato gikan sa bukid, mao katawhan, ang bato katawhan, gihapon na. Dili na siya gikan sa langit. So, dirita sa katawhan. Atong hinumduman na dili lang gyud si Kristo ang bato. Mabasa na siya sa verse 5. Kay kanina gibasa na tong verse 4, verse 5. Kamu usab mga buhi nga bato. Kamu usab. Unsa may but pasabot na ang bato gisapsapan gikan sa bukid.
Tanawa, ato basahon sa Spirit Prophecy para dili ta mag-explain diri og private interpretation. We are now in God's workshop. Many of us are rough stones from the quarry, but as the truth of God is brought to bear upon us, every imperfection is removed, and we are prepared to shine as lively stones in the heavenly temple. But pasabot, ang bato di ay, nganong sapsapan ang bato, gikan sa bukid, para mahaom sa langit nun nga templo. Para ang karakter niya, mahimong karakter of Christ. Kay si Kristo man ang perfect sample. Perfect siya, di na siya sapsapan. Ang sapsapan diha, ang bato na dili si Kristo, kundi ang katawhan ni Kristo. Kamu usab mga buhi nga bato. Dirita sa Mount of Blessing, page 10. Ingon dire, the trials of life are God's work meant to remove the impurities and the roughness from our character. Ang pagsapsap day ana sa bato, dili na si Kristo ang sapsapan, ang iyang katawhan nga mga gaspang-gaspangon nga mga kinaiya. Muagi na siya, there's wooing, quarrying, and chiseling, their varnishing and punishing is a painful process. Sakit di ay kanang ang bato na grabe na ka gaspang, iagi niya sa mga sinsil diha sa mga grind. Sakit na siya nga proseso. Sakit na siya nga proseso. It is hard to press down to the grinding wheel, but the stone is the brought forth prepared to fill its place in heavenly temple. Ang pagsapsap diha dili si Kristo, gisapsap dihang katawan sa Ginoo para andam sa pagmensahe sa ulahing singgit sa loud cry. Sama sa templo dito sa Jewish church. Ang mga bato dito na nila ginatrabaho sa bukid. Gikan sa bukid ang mga bato. Dito na nila sapsapon, dito na nila hulmahon. Kung unsang sukod, dadon nila dito sa maong templo, haom na, painted na. Sama ana ang giingon din. Wala na kay mabati pa sa mga martilyo, mga maso, nga naman, sa bukid pa lang, gikan pa lang sa bukid, ingon diri stones quarried out of the mountain, galing na dito, matag stone, shape na siya. This building represent God's spiritual temple, which is composed of materials gathered out every nation. Kinsa may ay gather sa every nation? Para ang bato na mulapdos larawan, mahimong dakong bukid. Kinsay i-gather sa every nation? Tao. Para mahimo siyang dakong bukid ug mulukop sa tibuok kalibutan. They are living stone. Mao na siya, living stone. Ikuha na siya, ipanish na para mapitid sila dito sa gusto sa Ginoo. Pagka mapitid na, sige ngon, a temple, living stone, His church, ang iyang iglesia, kaya ang mountain represent His church. Ang bato gikan sa iyang iglesia, remnant church. O sa dire, His church on earth is to assume divine proportions before the world as a temple built a living stones, each one reflecting light. Kay si Kristo man ang light. Siya man ang kahayag sa kalibutan. Not all the stones are of the same form or shape. Some are large, some are small, but each has its own place to fill. Naagid siya lugar, kung gamay siya, ibutang gina siya sa kuwan. So, ang atong ipamatudan, dili lang si Kristo ang bato, kundi ang tao ang gisapsapan, dili si Kristo. Dili si Kristo. Karon dirita. Unsaon na to pagpamatuod na kanang bato? Kay mao man gyud ang pangutana sa ako. Makapamatuod ka ba nga kanang bato katawhan? Akong dibasa. Ato nang basahon. Ang 144,000 mga higala na kaigsunan. Asa na niya kuhaon? Kuhaon na si Ginoo 144,000 sa iglesia. Asang iglesia? Seventh-day Adventist. Diha na niya kuhaon. Walay laing kuhaon ana. Muna gitawag sa Zacarias 3 verse 8, men wondered at. Ingon dire,
Hear now, O Joshua the high priest, thou and thy fellows that sit before thee, for they are men wondered at, for behold, I will bring forth my servant, kaya 144,000, servant of God, the branch, verse 9, ingon dere, for behold, the stone that have laid before Joshua, upon one stone shall be 7 eyes. 7 eyes means complete vision. Behold, I will engraving thereof, saith the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of that land in one day. Tanggalon niya ang iniquity sa lands, sa katawhan, sa stone, pag-abot sa panahon, sa kaadlaw, iyang tanggalon. Unsa may bot pasabot ana ato tan-awon sa Spirit of Prophecy. Kana nga komentary mabasa na sa Prophet in Kings 592. While Satan has been urging his accusation, holy angels unseen have been passing and to and fro in placing upon the faithful ones the seal of the living God. These are they that stand upon Mount Zion with the Lamb, having the Father's name written in their foreheads. They sing the new song before the throne, that song which no man can learn save the 144,000 which were redeemed from the earth. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruit unto God and to the Lamb. In their mouth was found no guile. They are without fault before the throne of God. Revelation 14:4-5. Padayon. Now is reached the complete fulfillment of the words of the angel. Hear now, O Joshua the high priest, that and thy fellows that sit before thee, for they are men wondered at. For behold, I will bring forth my servant the branch. Zechariah 3:8. Christ is revealed as the Redeemer and Deliverer of His people. Now, indeed, are the remnant salin, remnant men wondered at. Ang bato di ay remnant church, sapsapan gikans bukid, walay kamot, meaning divine power. Ang pagsapsap sa bato mao na siya ang stone nga gisgutan, mao day na siya ang sa Zechariah 3:8-9. Gitawag na siya men wondered at, stone na mauna siya ang mulapdo sa larawan, mauna siya ang katauhan, dili na siya si Kristo. Pero kana nga stone, dili pwedeng wala ang presensya ni Kristo. Kana nga stone, dili pwede na wala ang Kristo, ang gahom ni Kristo. Kay ang tao walay mahimo kung bulag ka kang Kristo. So dili ta makaingon na katawhan ra gyud na siya, wala nay pagsugo sa Ginoo, walay presensya sa Ginoo. No, naa diha ang presensya sa Ginoo. Ang bato nagrepresent sa katawhan sa Ginoo, gamay bato ato unaw-naon. Ang bato gamay ra kayo gikas bukid, dako ang bukid. Pero mulapdo siya sa larawan. Mao na siya ang gisulti sa Pinadag 14:4. Okay, asa na kuhaon? Unsay gingon sa Spirit of Prophecy? Especially in the closing work for the church, in the sealing time of the 144,000 who are to stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God's professed people. Unsa daw? Especially in the closing work for the church. Unsa? Ang naghinapos nga buluhaton sa sulod sa iglesia. Unsa nga iglesia? Seventh-day Adventist, ang panahon sa pagpamatik sa usa ka gatos ug kap-atan kalibo sa mga sulugoon sa Ginoo. Kinahanglan di ay kining bato sapsapan i-purified. Ang 144,000 kuhaon simbahan. Unya, asa nga simbahan? Wala namang kailain. Simbahan sa Seventh-day Adventist. Dili day mo musugot ana. Di man kupod mo uyon ako kuhaon na sa laing simbahan. Di ba?
So kanang bato gikan sa katawan sa Ginoo na muna ang remnant sumalas mabasa. O gani gingon sa Ginoo na let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Giagda ta nga maningkamot ta sa tanang gahom nga gihatag sa Ginoo. Dili na to gahom, mao nang bato paglapdos ana gahom sa Ginoo na. Kay ang tao wala dili makahuman sa buluhaton kung walay gahom sa Ginoo. Dili ta makaingon na, sige, kanang inyong presentation, tawra na, wala si Kristo. No. Naa ang gahom sa Ginoo. Na ang iyang presensya, kay siya may nagsugo. Let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Okay? Okay. So, muna siya, mga kaigsunan. So, ang paglabdo sa larawan, muna siya ang loud cry. No? Now, the rays of light penetrated everywhere. Paglapdos, kay maguba ang mga prinsipyo sa ginharian diris kalibutan. Muna, in the days of this king, shall the God of heaven set up a kingdom. Kay nga naman, ang pagbangga kay ang ginharian sa kalibutan, dili prinsipyo sa ginharian sa Dios. Ang prinsipyo sa Ginoo lahi sa prinsipyo sa mga ginharian sa kalibutan. Kana nga prinsipyo dugmo ko na, ut-uto na, pinaagi sa mensahe, sa loud cry. Now the rays of light penetrate everywhere. The truth is seen in its clearness. And honest children of God sever the bonds which have held them. Truth is more precious than all besides. So muna siya. By thousands and voices all over the earth, the warning will be given. Miracles will be wrought. The sick will be healed. And signs and wonders will follow the believers. Sama kang Kristo. Mga apostoles, dili makaayo. Pagbubo sa balang espiritu, sa disipulo, nakaayo na sila. Nakaayo na. So, muna siya ang gahom sa balang espiritu, gahom ni Kristo mismo, na ang bato, gisapsap gikan sa bukid, milapdo sa larawan, na mauna siyang pagguba sa mga prinsipyo. Dili na second coming. Sa second coming, wa na'y paglapdos. Kay wala na ang mga ginharian. Ang purpose na magtukod siya ginharian, kay para mulapdos dito sa mga ginharian. Mauna siya. So, ingon diri. We have many lessons to learn and many to unlearn. Daghan tay makatunan nga mga lesson, pero daghan tay i-unlearn. Kay dili ta maka-learn kung di ta mag-unlearn. Ang mga nasabda nato kaniadto nga nakita nato na sayop, ato i-unlearn. Oh, we have many lessons to learn and many mas daghan pa ang atong i-unlearn. God and heaven alone are infallible. Ang Ginoo ug ang langit maulamang ang dili masayop. Ang tao masayop gid na. Those who think siya nga magunahuna that they will never have to give up the cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed. As long as we held our own ideas and opinion with determined persistency, we cannot have the unity for which Christ prayed. Kung dili dahil nato i-give up ang atong mga views, ang atong mga opinion, atong mga ideas, dili gyud ta kauban sa gipanalangin sa Ginoo na pakighiusa sa kamatuoran. So dirita, atong timan-an ang Daniel 2:34, gisapsap gikan sa bukid. Si Kristo dili sapsapan. Katawhan ang sapsapan, dili si Kristo. O ang bato nahimong dakong bukid. Karon, asa man gikan ang teorya nga si Kristo ang bato sa Daniel to? Pangutana. Asa gikan ang pagtuon nga kining bato sa Daniel to si Kristo? Nabay mabasa? Nabay mabasa na ang bato sa Daniel to si Kristo? Si Craig Mueller niadtong 1971 nagsulat sa Ellen G. White State at gitubag ni Arthur White ang iyang sulti mao ni. Naabay mabasa sa sulat ni Sister White na
ang bato sa Daniel to si Kristo? Ang tubag ni Arthur White. In October, you wrote to us asking if could direct you to a statement from Ellen G. White pen indicating that Jesus Christ was the stone in Daniel 2:45. Nagsulat siya. Nga si Kristo ba? Mabasa ba sa sulat ni Ellen G. White? Nga si Kristo ng bato sa Daniel to? Ang tubag, mauni. Ingon siya, this has been holding of the denomination down to the years. Ellen G. White touched the matter of this vision of Nebuchadnezzar rather lightly. She does not go into great details, so we are unable to direct you to any statement. Why mabasa? Why mabasa? Bisan ang Ellen G. White state, wa gisulat si Ellen G. White nga ang bato sa Daniel to si Kristo, wa kay mabasa. Mao na ko'y challenge, baka na amoy mabasa. Karon, atong basahon kay daghay nakaabot sa ako nagikan sa AI na tubag na si Kristo daw ang bato sa Daniel to. Napilaw ko akong gibasa tanang chapter na ditubag sa AI. Wala bisan usaway nakatunong. Karon, asa gikan ang pagtulunan nga si Kristo ang bato? Kay wala may pagtuluan sa sulat ni Ellen G. White na si Kristo ang bato. Oh, asa day gikan ang pagtulunan kana nga si Kristo bato? Asa na gikan? Gikan na kang Hipolitos, mga kaigsunan. Gikan na kang Hipolitos. Sinsa si Hipolitos? Romano. Tanawan na lang niyo sa Wikipedia. Or i-search ninyo sa AI. Ako di ko musalig sa AI kay sipyat na. Oo. May lang kong mga kanang about health kay nindot na. Pero kung Daniel 2, imong i-AI, kaluwasan maning atong gipangita, tingali og masipyat ta. Dirigi ka na siya, kang Hipolitos. Ingon diri, The Four Kingdoms of Daniel and Hipolitos Commentary on Daniel. Kisa nagkomentary si Hipolitos. Hipolitos specifically interprets the stone which was cut off from the mountain without hand, Daniel 2:34-35, as Christ, who on the threshold of Eschaton comes from heaven, sa ingon niya, to destroy all earthly kingdoms, second coming, and then establish heavenly kingdom of the saints. Sakto ba din ini? Inila ni sa Katoliko nga great writers. Ilado. Ngan ko kay naaman sa atong mentalidad basta scholar kamatuura na. No. Dili to the law into the testimony ta. Karon mao ning ang gikuha sa Adventist Archives. Inyo i-search Adventist Archives. Gikuha ni tanawa ha. Mao ni siya ang atong pagpamatuod. Mao na siya. The prophetic faith of our fathers. Ang bato sa Daniel 2 na mao si Kristo, mao nang interpretation ni Hipolitos. Gikuha na, giadapt na sa atong mga kaigsunan, atong mga leader. Si Leroy Prom. Ingon diri, in the fragments from his commentary on Daniel, and also in his monumental treatise on Christ and Antichrist, Hipolitos gives a most remarkable exposition on Daniel's paralleling prophecies of chapter 2, Daniel 2, 7 and 8. Asagikan ang interpretation nga gikuha, i-adapt sa 70 Adventist na gisulat ni Leroy Prom sa The Prophetic Faith of Our Fathers. Gikan kang Hipolitos. O sa gingon nila. Sa gingon nila. Mao ni siyang ilang gikopya. The toes of clay, iron, and then the horns which are to be. The one other title horn springing up in their midst is the Antichrist. The stone that smite the image and break it in pieces and that fill the whole earth is Christ. Unsa ang stone? Si Christ. Unya, ang Ellen G. White states in tubag, walay mabasa na direct statement na si Kristo ng bato. Kinsa may nakabasa? Si Hipolitos. Karong gikuha karon sa pioneers sa 70 Adventist. Kinsa may atong tuhan?
Atong basahon unsa na siyang bato. Kung sa gyud na siya gikan sa paglapdos nahimong dakong bukid hinlukop sa tibok kalibutan ato lang basahon. The legs of iron and the beast dreadful and terrible express the Roman, the stone that smite the earth and brings judgment upon the world was Christ. Kinsa ang stone? Si Kristo. Tinuod ka na? Wala. Kuha na kang Hippolytus. Kuha na kang Hippolytus. Oh, wala gyud. Ellen G. White State mismo. Pwede po mo musulat sa Ellen G. White State kung makuan mo. Karon dirita. Unsa man gyud di ay ni tukuron sa Ginoo? Klaro man na siya. Kingdom. Kikinsang kingdom? Kingdom of Christ. Pero wala pang sikan kaming magtukod na siya. Mulapdos na kay ang loud cry, wala pa man si Kristo. Ang loud cry mo na muhulog sa Babylonia, sa mga prinsipyo sa tao, madili prinsipyo sa Ginoo. Ang purpose sa pag-set up, ana, to break in pieces and consume all these kingdoms. Sa panahon sa second coming, wala na bungkag na tanan sa 7 last plagues. Okay, dirita. Unsa may atong tuhan? Sulat ni Hippolytus, na sikat na writers Catholic, o ang sulat ni Ellen G. White? Masipya taong kadtong si Hippolytus. Unsay giingon sa sulat ni Ellen G. White? Kasi naamang sa atong mentalidad na, kuwan raman na siya, sulat raman na ni Ellen G. White, pwede man na tumanon, pwede dili. Dili, uy! Kay si Ellen G. White, gigamit siya na ma-establish ang 70 Adventist. Kay siya ang maka-interpret sa Biblia. Dili kung kinsa-kinsa na tao. Ayun sa gingon dire. In the interpretation of the Daniel, he had been plainly instructed regarding the establishment of God's everlasting kingdom. Dili mo muuyo na na. Unsay gingon? Everlasting kingdom. In the days of these kings, Daniel had declared, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. The dream is certain, and the interpretation thereof sure. Ingon dire, tanawa ha? Gikan sa bukid, kakatawhan, gisapsap na way kamot, ang bato, muna siyang gisulti na remnant church. Karon, unsa na ibut pasabot sa bato? Kay di pa man ta kontento na kingdom of Christ. Atong basahon. God gave the dream in its interpretation to Nebuchadnezzar, not alone that the Babylonian king might know, but that every king who followed him might know that earthly kingdoms are all temporal at best and must pass away, and that the only eternal kingdom which shall never pass away is the kingdom of Christ represented by the stone. Ang kingdom composed sa two words, king and dominion. Ang stone, dili nag-represent kang Kristo. Si Hippolytus ang nag-origin ana, nag-adapt lang nato. Unsa may gingon sa Spirit of Prophecy? Dili ni malalis. Kay kung wingon ta na, asakto si Hippolytus, di ang source of truth nato si Hippolytus. The only eternal kingdom which shall never pass away is the kingdom of Christ. Lahi si Kristo o ang ginharian ni Kristo is the kingdom of Christ, represented by the stone, will become a great mountain and fill the whole earth. Mao na siya. Dirita sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 422. Who are the subjects of the kingdom of God? Question. All those who do His will, they have righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. The members of Christ's kingdom are the sons of God, partners in His great firm. The elect of God are the chosen generation, a peculiar people, a holy nation, to show forth the praises of Him who hath called them out of darkness into His marvelous light. They are the salt of the earth and the light of the world. They are living stones. Kinsa ang living stones? Ang 144,000.
a royal priesthood, they are in co-partnership with Jesus Christ. These are they that follow the Lamb whithersoever he goeth. Asa mabasa na siya nga word? Pinadayag 14 versikulo 4. Ang kingdom na ni Christ, way mo ilog na. Ang subject niya, ang bato. Ang bato. Mauna siya. Kauban si Kristos bato, kay kung wala si Kristos bato, di makalampos ang tao. Naagyoy Kristo. Dili pwede walon si Kristo. So, mauna siya mga kaigsunan. Naot na masabda na to, mauna ang presentation ako. Unya, sayop day na. Nga nag-rely raman tas mabasa. Kay kung sayop na, to refute an error is to present the truth. Ingon dire, to destroy the false doctrine is present truth. Sumala sa Evangelism 304. To destroy the false doctrine is present the truth. In affirmative. Mauna siya. So, dira kutob, para tagaan na to si Pastor og taas nga kuan. Mauna siya, ang ato din mahusay na to kung saan ang misunderstanding diha, kung saan na siya. So, mauna siya mga kaigsunan. Dira kutob, maayong gabi sa tanan.